Kabanata 1341. Hinawakan ni Arthur Martin ang kwelyo ni Thomas Mayo at galit na sinabi ko sa iyo na mawala ka. Naririnig mo ba ako? Kumaway siya sa malapit na pulis. Pilasan mong alisin ang bastos na ito sa aking mukha kapag nakikita ko siya ay nagagalit sa ako. Nang malapit ng kunin ng mga pulis si Thomas, isang hagong na tunog ng umiikot na propeller ang nagmula sa malayong kalangitan. Ang hagong na tunog ay dumating sa mga alon. Lahat ay tumangala sa langit na may mga katanungan sa kanilang isipan. Ang makikita lamang ay isang malaking bilang ng mga helicopter habang sila ay lumabas ng sunod-sunod. Ang fleet ay bumuo ng isang ulap, walang sinasabi kung ilan sila doon. Ngunit alam ng lahat na naruroon na mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Napakaganda ng eksena na nakaukit sa mga tao na labis na ikinagulat nila. Flying by. Eroplano. Paano magiging marami sila? Nakakatakot kaya? Para saan sila nandito? Habang nagtatanong pa sila kung bakit sila narito, lumipad ang mga helicopter sa restaurant Cosmocdon at nag-hover sa itaas nito. Bumukas kaagad ang pinto ng cabin ng mga helicopter at bumuhos ang tubig sa gusali. Isang malaking halaga ng tubig ang naspray sa gusali. Sa isang kisap mata, pansamantalang naapula ang apoy. Ang isa pang batch ng mga helicopter ay kumuha ng kanilang turn at nag-spray ng tubig sa gusali. Unti-unting nakontrol ang apoy. Napatulala si Arthur. Ngunit, pansamantalang naapula ang apoy, hindi ito tuluyang naapula. Napadpad pa rin sa restaurant ang kanyang asawa at apo. Kung walang pagbabago sa sitwasyon, mas gusto nilang mamatay. Mahigit 10 helicopter na nakahover sa itaas ng restaurant ang may mga rope ladder na nalaglag ng pansamantalang napigilan ang apoy. Pagkatapos na ihagis ang mga hagdan ng lubad, bumaba ang maraming mandirigma na nakasuot ng espesyal na suit. Tulad ng mga tutubi, lumabas sila sa mga helicopter at bumaba kasama ng mga hagdan ng lubad. Dumating sila sa mga lugar kung saan kontrolado ang apoy. Sunod-sunod ang mga kalabog na tunog. Tinira nila ang mga bintana at pumasok sa restaurant. Ang mga nasugatan ay nailigtas at binuhat sa helicopter sa pamamagitan ng mga rope ladder para lamang maipadala sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na atensyon. Ganun lang. Ang ilang daang helicopter ay paulit-ulit na nag-spray ng tubig, nagligtas ng mga tao, at nagpadala sa kanila sa ospital. Ang buong proseso ay isang panoorin upang pagmasdan. Ang mga naruroon at nanood ng lahat ay nagulat na hindi nakaimik. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ito ay isang praktikal na pamamaraan. Kawakas, wala pang 15 minuto, lahat ng na-stranded sa restaurant ay nailigtas. Kasama ang asawa at apo ni Arthur. Habang pinagmamasdan ang pagliligtas ng kanyang asawa at apo, tuluyang nakahinga si Arthur at huminga ng malalim. Bigla niyang nabaling ang atensyon kay Thomas na nasa harapan niya. Isang malaking pagsisisi ang bumangon mula sa loob. Mister, sorry talaga. Dapat hindi ko na lang sinabi ang sinabi ko. Nagbayad ka ng napakabigat na halaga para iligtas ang pamilya ko pero pinagsalitaan pa rin kita ng masama. Napaka-rascal ko. Pakiusap tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Yumuko si Arthur kay Thomas. Nakangiting tinulungan siya ni Thomas at sinabing, normal lang na magpanik ka sa hindi inaasahang pagkakataon. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili. Iniligtas niya ang mga tao ngunit hindi niya naintindihan. Kahit na ganoon, napaka-generous pa rin niya. Open-minded talaga itong lalaking nasa harap niya. Ikinulong ni Arthur ang kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, tagapagligtas, iniligtas mo ang buhay ng aking pamilya. Ako, si Arthur Martin, ay gagawin ang lahat para mabayaran ka. Mangyaring sabihin sa akin ang iyong pangalan, tagapagligtas, upang mabayaran kita sa hinaharap. Kinaway-kaway ni Thomas ang kamay habang nakangiti. Ang pagliligtas ng mga buhay ay isang bagay ng tungkulin. Hindi mo kailangang maging magalang. Medyo nalungkot si Arthur. Pagkatapos ang ipinangakong $2 milyong kahit na ano, mangyaring. Kalimutan mo na. Nagsalita si Thomas habang tumalikod para umalis, ang layunin ko ay iligtas ang mga tao, hindi ang iyong pera. Itago ang $2 milyong bilang gastusin sa pagpapagamot ng iyong pamilya. Dahil tapos na ang usapin, hindi na kailangang mag-claim ng credit o katanyagan para sa kanyang sarili. Nakaramdam ng matinding paghanga si Arthur kay Thomas habang pinapanood itong umalis. Siya ay isang tunay na gentleman. Kabanata 1342. Tahimik na umalis si Thomas Mayo na parang walang kinalaman sa rescue operation na ginawa kanina lang.
Mabilis na sumunod sa kanya si Aris. Habang pauwi na sila sa kumpanya, nagtanong si Aris dahil sa curiosity, hindi ko inaasahan na kukuha ka ng daan-daang helicopter gamit ang power of Almighty para sa rescue mission, Commander. Mahina akong sinabi ni Thomas, kailangan kong kumilos dahil buhay ng tao ang nakataya dito. Pero, sabi ni Aris, nailigtas mo nga ang Martin family, Commander. Si Arthur Martin ang padre de pamilya na nagkaroon ng sama ng loob sa atin noon. Sumagot si Thomas, walang. Walang hanggang kaaway sa mundong ito, tanging walang hanggang pakinabang. Kalaban lang tayo ng pamilya Martin dahil ginamit tayo ng pamilya Gomez. Wala na tayo sa kontrol nila. Higit pa rito, opisyal na tayong nasa isang digmaan kasama ang pamilyang Gomez. Kung magpasya ang pamilya Martin na guluhin tayo muli, mas mabuting patay na sila. Kaya naman, ito ay kinakailangan upang mapagan ang ating relasyon sa pamilya Martin. Tumango si Aris, sang-ayon sa sinabi ni Thomas. Kung sabay silang aatakehin ng pamilya Gomez at Martin, kahit si Hercules ay mahihirapang mabuhay. Bukod dito, ang Sterling technology ay na-emptied. Ang lahat ay mukhang normal sa labas, ngunit hindi rin masasabi sa loob. Talagang walang ibang dapat mangyari sa Sterling technology. Sandali lang, may hindi tama. Biglang tanong ni Aris, dahil nasa interes natin na pag-aanan ang relasyon natin ng pamilya Martin, bakit hindi mo ngayon lang ipinahayag ang iyong pagkakakilanlan? Hindi ba mas mabuti para sa atin kung ang pamilya Martin ay may utang na loob sa atin at sa parehong oras, makita tayo sa isang mas mahusay na liwanag? Ganyan talaga ang gagawin ng isang ordinaryong tao. Ngunit si Thomas ay hindi ordinaryong tao. Matapos makumplito ang misyon ng pagsadya, pinili ni Thomas na manatiling hindi nagpapakilala at umalis ng tahimik. Sa kasong ito, paano malalaman ni Arthur na ang kanyang tagapagligtas ay mula sa Sterling Technology? Paano iyon magpapagaan sa kanilang relasyon sa pamilya Martin? Hindi maintindihan ni Aris. Tumawa si Thomas. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ngunit sa halip, nagtanong siya, Aris, narinig mo na ba ang kwento ng isang mabuting Samaritano? Tumango si Aris. Ang mabuting Samaritano ay tumulong sa marangal ng isang kaharian at iniligtas ang kanyang pamilya. Sabi ni Thomas, tama, nanatiling anonymous ang Good Samaritan noong panahong iyon. Ang tanging ginawa niya ay iligtas ang Maharlika at ang kanyang pamilya at umalis ng walang salita. Dahil hindi alam ng Maharlika kung sino ang kanyang tagapagligtas, lagi niyang isinasaisip ang kanyang tagapagligtas. Bilang parangal sa kanyang tagapagligtas, gumawa siya ng isang karangalan na plato upang ipaalala sa kanyang sarili ang kanyang tagapagligtas. Dahil ang bagay na ito ay pinabayaang mag-isa sa napakatagal na panahon, ang usapin tungkol sa kanyang tagapagligtas ay labis na nakabahala sa kanya. Hanggang isang araw, sa wakas ay nakilala niya ang kanyang tagapagligtas. Agad niyang itinaguyod ang kanyang tagapagligtas bilang isang opisyal. Biglang naintindihan ni Aris ang lahat. Naglalaro ka ng pusa at daga, Commander. Hindi mo iniligtas ang pamilya ni Arthur nang walang kabuluhan, ngunit sa halip ay gusto mo ng higit pa sa isang gantimpala lamang. Ang tinitingnan mo ay hindi ang $2 milyong na gantimpala, ngunit ang buong pamilya Martin bilang isang alyansa. Tama siya. Napatingin si Thomas sa labas ng bintana ng sasakyan. Marahil ang sunog ngayon ay nakatakdang mangyari. Kung makukuha natin ang pagkakataong ito at mabuo ang isang alyansa sa pamilya Martin, magkakaroon tayo ng mas mataas na rate ng tagumpay laban sa pamilya Gomez. Nagpatuloy ang sasakyan sa kalsada. Ilang sandali pa, nagtanong si Aris, kailan mo balak ipaalam kay Arthur na ikaw ang nagligtas sa kanyang pamilya, Commander? Dapat pagplanuhan itong mabuti. Kailangan natin ng sinasadyang plano na nagpapahintulot kay Arthur na gumawa ng inisyatiba upang mag-alok sa atin ng isang pagbabayad. Pagbabayad. Umiti si Aris. Alam niya ang gustong gawin ni Thomas. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, Commander. Mag-iipon ako ng higit pang impormasyon at gagawa ako ng magandang plano. Sige. Napasandal si Thomas sa sasakyan habang umiihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Gumagana ang kanyang isip sa pagbuo ng isang plano. Makalipas ang 7 araw. Sunod-sunod na huminto ang mga mararangyang sports car sa entrance ng Autumn Rain Hotel. Ang mga dumating na may dalang sports car at pumasok sa hotel at nakasuot ng pula at berdeng tuxedo at leather na sapatos. Tila lahat sila ay mula sa mataas na uri ng lipunan. Kabanata 1343. Ngayon ang ika-10 kaarawan ng apo ni Arthur, ang pinuno ng pamilya Martin.
Ang partido ay nag-imbite ng maraming opisyal at negosyante. Mayaman ang mga makakadalo sa birthday party ngayon. Gayunpaman, isang kapansin-pansing Cadillac ang nakaport sa mga supercar na ito. Bumukas ang pinto at bumaba ang dalawang lalaki. Si Thomas at Aris iyon. Hindi lang sila nagmaneho ng isang napaka-ordinaryong sasakyan ngayon, ngunit sila ay nagbihis ng napakasimple. Inayos ng dalawa ang kanilang mga damit at naglakad patungo sa entrance. Habang naglalakad sila papunta sa entrance, may dumating na dalawang security guard at pinigilan sila. Tumingin sila sa kanila pataas at pababa. Sa pananamit nila ay makikita na hindi sila masyadong mayaman kaya hindi nila maiwasang maghinala sa kanila. Magalang na nagtanong ang isa sa mga security guard, may invitation letter ba kayo? Umiling si Aris. Naglakas loob pa kayong pumunta ng walang invitation letter. Umalis ka. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Sabi ni Aris, nag-book na kami ng private room. Hindi ba tayo pwedeng kumain? Tumawa ang security guard. So, what if nakapag-book ka ng private room? Ngayon, fully booked na ito ng pamilya Martin. Ang mga kamag-anak at kaibigan lamang ng pamilya Martin ang maaaring pumasok at lumabas. Umalis na kayo dali. Sabi ni Aris, pero nakapag-book na kami ng private room. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. I refund sa iyo bukas ang perang nabook mo para sa pribadong kwarto. Mabilis na umalis. Huwag magdala ng malas para sa pamilya Martin dito. Kapag nalaman ito ng pamilya Martin, magkakaproblema kayo. Tinalis sila ng dalawang security guard. Nang hahawakan na sana nila si Thomas, nagtaas ng kamay si Thomas at itinulak palayo ang dalawang security guard. Natigilan ang mga security guard. Hoy, naglakas loob ka pa bang itulak kami? Walang pakialam na sabi ni Thomas, nakabook na tayo ng table kaya dapat dito tayo kumain. Ang mga tao ng pamilya Martin ay hindi maaaring lumabag sa mga patakaran at pilitin ng mga tao na lumabas. Hoy, hindi ka aalis, di ba? Nang pipilitin ng security guard na palabasin si Thomas, isang lalaki ang lumabas ng pinto. Sino te? Sumigaw ka ngayong araw ng birthday party ng pamangkin ko, gusto mo na bang mamatay? Nang tumangala ang security guard ay nagulat siya. Ang lumabas na lalaki ay si Dylan, ang panganay na anak ng pamilya Martin. Sa kasalukuyang pamilyang Martin, medyo mataas ang prestihiyo ni Dylan. Pinalaki ni Arthur si Dylan bilang pinuno ng pamilya ng susunod na henerasyon. Nang magretiro si Arthur sa loob ng ilang taon, si Dylan ang magiging pinuno ng Martin family. Kaya ngayon, may mataas na prestihiyo si Dylan kahit sa pamilya Martin o sa Central City. Paglabas ni Dylan, takot na takot ang mga security kaya hindi sila naglakas loob na huminga. Tinuro ng isa sa mga security guard sina Thomas at Aris. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, Young Master, ang dalawang taong ito ay gumagawa ng eksena. Oh, na-curious din si Dylan. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang pamilya Martin? Tumingin siya sa direksyon ng mga daliri ng security. Nang makita niya ito ay natigilan siya. Kilala niya ang mga taong dumating. Hindi lang siya ang kilala niya, kundi kinasusuklaman din niya ito. Thomas. Noong nasa Southland District pa si Thomas, wala siyang pakialam kay Dylan. Ipinadala niya ang kanyang may bahay, si Brittany, sa bilangguan, na naging sanhi ng pagkawasak ng impluensya ng pamilya Martin sa Southland District. Nagtataglay pa rin siya ng sama ng loob dahil sa bagay na ito. Siguradong naalala ni Thomas si Dylan. Bahagya siyang ngumiti. Young Master Dylan, kumusta ka na? Kabanata 1344. Tensang kapaligiran ng magkita ang magkalaban. Naikuyom ni Dylan ang kanyang mga kamao. Gusto niyang umusad at sampilan si Thomas para ilabas ang galit. Lumapit ang isang security guard at nagtanong, Mr. Martin, dapat ko bang hilingin sa ilang mga tao na turuan ang dalawang astig na ito ng leksyon? Turuan sila ng leksyon. Haha, si Dylan ay sigurado pa rin sa kakayahan ni Thomas. Kinaway-kaway niya ang kanyang kamay para tumabi ang security guard bago siya nagsalita na may malamig na ekspresyon. Thomas, nakalaban mo na ako sa Southland District. Bakit pinipilit mo pa rin akong guluhin kapag nakarating ka na sa Central City? Hindi ka ba masyadong walang galang sa pamilya Martin sa Central City? Kahit kailan, hindi ko ginustong guluhin ka. Ikaw ang dumating para manggulo. Nag-book ako ng pribadong silid dito ilang araw na ang nakalipas, ngunit direktang kinuha ng pamilya Martin ang pribadong silid nang hindi man lang ito pinag-uusapan sa akin.
Hindi mo man lang kami pinapasok. Anong klaseng kalokohan yan? Walang pakialam na sabi ni Thomas. Umunat ang noo ni Dylan. Ang pamilya Martin ay mayaman at mayabang. Nabook nila ang buong restaurant nang hindi nag-iisip dahil ang mga normal na tao ay hindi nang ahas na tumayo sa pamilya Martin. Gayunpaman, sino ang makakaalam na kasama rin ang pribadong silid ni Thomas? Huli na para magsabi pa ng iba. Hindi masisira ang reputasyon ng pamilya Martin. Kung si Dylan ang nagbigay ng konsesyon, paano mapapanatili ng pamilya Martin ang dignidad nito? Okay, sabay nating ayusin ang mga dati at bagong salungatan. Dylan wore an unpleasant expression as he said, Thomas Mayo, don't ever think that you're incredible just because you're good in combat. Kami ay nasa Central City, at hindi ito isang lugar para sa iyo na kumilos ng barbaro. Kahit anong mangyari, hindi kita papasukin sa restaurant ngayon. Nagtaas ng ulo si Thomas. Kung iyon ang kaso, wala tayong puwang para sa karagdagang talakayan. Hindi niya ginawa ang konsesyon sa lahat. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Tinawian ni Dylan ang kanyang kamay at maraming security guard ang sumulong. Mukhang magsisimula na ang isang matinding labanan. Sa sandaling iyon, puminto sa malapit ang isang itim na Rolls Royce. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas sa kotse ang isang lalaking nasa edad 60s. Anong ginagawa mo dito? Nang marinig ng lahat ang boses niya, nagbago ang ekspresyon nila. Tina Thomas at Aris ay nagkatinginan at ang kanilang mga mata ay hindi nababasa, ngunit tila nahulaan na nila ang lahat. Lahat ng ginawa nila ngayon ay gawa lamang. Pinibigyan nila ng pagkakataon si Arthur na bayaran ang kanilang kabaitan. Nang mapansin ni Dylan na dumating na si Arthur, agad itong lumapit at magalang na sinabing, Tay, may nanggugulo. Ako ang humahawak nito. Oh, sino ang matapang na gumawa ng kaguluhan sa isang party ng kaarawan ng pamilya Martin? Lumapit si Arthur at tumalikod si Thomas. Tapos, nagkatinginan silang dalawa sa mata. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Arthur. Sa una ay nagpakita siya ng isang agresibong aura, ngunit agad siyang naging labis na nasasabik at sumili ang isang masayang ngiti. Sa buong linggo, nagtatanong siya tungkol sa taong nagligtas sa kanyang pamilya noong isang araw. Gayunpaman, ang tao ay agad na nawala na parang multo. Hindi niya inaasahan na makikilala niya muli ang taong iyon ngayon at napakasaya nito. Hindi napansin ni Dylan ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ama at nagpatuloy sa pagsasalita ng mabangis. Pare, gumagawa ng eksena ang kumagnayan dito. Hihilingin ko sa aking mga tao na patayin siya ngayon. Biglang nagalit si Arthur. Tinaman niya ng tingin si Dylan at sumigaw, anong kalokohan? Paano mo pakikitunguhan ang ating tagapagligtas na may ganitong saloobin? Hilingin sa iyong mga tao na pumunta at tanggapin siya. Dapat natin siya tretuhin ng maayos. Kabanata 1345. Tagapagligtas. Napatulala si Dylan. Bakit biglang naging tagapagligtas nila si Thomas? Pinilit pa niyang ipaliwanag ng may pag-aalala, Tay, ano ang sinasabi mo? Bakit ako naguguluhan? Gumagawa si Thomas ng mga problema para sa pamilya Martin. Gayunpaman, hindi namin siya itinataboy ngunit pinilit pa nga siyang tanggapin. Hindi ba masyadong nakakahiya? Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Aris, Mr. Martin, hindi namin gustong gumawa ng kaguluhan dito. Nag-book lang kami ng private room in advance, pero inukupa ito ng pamilya Martin nang hindi nagpapalam sa amin. Hindi ba nararapat iyon? Umalaklak si Dylan. Sino ka ba? Kailangan ba naming ipaalam sa basurang tulad mo kapag gumagawa kami ng mga bagay? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Noong una, gusto niyang magkaroon ng respeto sa pamilya Martin. Tingin sa kanyang kaalaman. Nagtaas ng kamay si Arthur at sinampal si Dylan. Paano mo nagagawang magsalita ng ganito sa ating tagapagligtas? Natigilan si Dylan sa sampal. Mula nang makumpirmang tagapagmana siya ng pamilya Martin, hindi na siya sinampal ni Arthur. Kahit kailan ay hindi siya pinuna o pinagalitan ni Arthur sa publiko. Ano ang nangyari sa araw na ito? Inabot na talaga ni Arthur para sampelan siya dahil sa isang outsider. Hindi nang ahas na paniwalaan ni Dylan ang ginawa ng kanyang ama. Sabi ni Arthur, hindi mo siya ipinalam o nakipag-usap man lang sa kanila bago ka nagpasya na okupahin ang kanyang pribadong silid. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Siyempre, malungkot si Ginoong Mayo. Hindi ka humingi ng tawad sa kanya at kumilos ka ng hindi makatwiran. Isa pa, binubuli mo sila dahil mas marami kang kasama at inutusan mo ang mga security guard na itaboy siya.
Paano nagkaroon ng pamilya Martin ng isang masamang tagapagmana tulad mo? Dylan, nakaka-disappoint ka. Ang mga salita ni Arthur ay lubos na naguluhan kay Dylan. Iniisip pa niya kung ang taong ito ba ang tunay niyang ama? Bakit niya ipinagtanggol ang tagalabas? Tay, bakit mo tinutulungan itong tagalabas? Hindi maintindihan ni Dylan. Noon lamang ipinaliwanag ni Arthur, ito ang tagapagligtas na nagligtas sa iyong ina at pamangkin mula sa apoy noong nakaraan. Ano? Nagulat si Dylan habang nakatingin kay Thomas. Alam niya ang pangyayaring iyon at lubos din siyang nagpapasalamat sa lalaking nagligtas sa kanyang pamilya. Kaya, hinahanap niya ang tagapagligtas nitong linggo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang nagligtas sa kanyang ina at pamangkin ay si Thomas. Anong klaseng biro ito? Thomas, anong klaseng pakulo ang nilalaro mo? Tanong ni Dylan. Tumalikod siya at sinabi kay Arthur, Tay, binuwag din ni Thomas ang kapangyarihan natin sa Southland District. Ang parehong Thomas din ang nanguna sa Sterling Technology upang durugan ang ating pivot technology. Kaaway natin siya. Pare, baka may mali kung tinulungan tayo ni Thomas. Hindi ka mabulag sa kanya. Sterling Technology. Naalala ito ni Arthur. He scoffed and disdainfully said, paano natin masisisi si Ginoong Mayo sa mga nangyari sa Southland District? Mayroon kang isang may bahay sa labas at ang iyong babae ay nakagawa ng mga krimen na labag sa batas. Kaya naman, nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Ikaw ang gumawa ng mali. Paano mo masisisi ang tagapagligtas? Ang mga nasa pivot technology ay hindi kailanman naging kasing husay ni Mr. Mayo, ngunit sinisisi mo rin ito sa kanya. Bukod doon, si Carrie at Laura ay mga jerk. Lihim silang nagtaksil sa atin at humingi ng suporta sa pamilya Gomez. Kung hindi sila kinulit ni Ginoong Mayo, ako mismo ang gumawa nito. Lastly, Dylan, dapat mong malaman na ang Sterling Technology ay pinutol ang relasyon sa pamilya Gomez. Wala nang kinalaman si Ginoong Mayo sa pamilya Gomez ngayon, kaya bakit natin ipagpatuloy ang mga hidwaan na mayroon tayo noon? Hindi alam ni Dylan kung paano pabulaanan ang mga sinabi ni Arthur. Lihim niyang naisip na baka naposes ang kanyang ama dahil mahal na mahal niya si Thomas. Kabanata 1346. Kung gusto mo ang isang tao, wala ka ng ibang gugustuhin pa kung hindi ang taong iyon. Pwede niya pang ituring na lakas niya ang kahinaan ng taong gusto niya. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay galit sa isang tao, kahit na tingnan niya ito ng ilang beses, maiinis pa rin siya sa kanya. Ang mga kalakasan ay makikita rin bilang kahinaan. Ganito ang nararamdaman ni Arthur. Gustong-gusto niya si Thomas hanggang sa punto na halos mabaliw siya. Kahit anong tingin niya kay Thomas, gustong-gusto niya pa rin ang taong ito. Hindi ito kakaiba. Kung ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon kung saan hindi mo na mababago ang kinalabasan, at may biglang sumulpat at niligtas ka sa kapahamakan, paniguradong mamahalin mo ang taong iyon. Lumalakas lang ang pakiramdam na ito kapag ang tao ay umalis ng tahimik nang hindi iniiwan ang kanyang pangalan pagkatapos gawin kang iligtas. Mas lalo kang maantig kapag nangyari ito. Matagal nang namove si Arthur ni Thomas. Walang masabi si Dylan habang tinatitigan niya si Thomas. Wala nang silbi kung mag-usap pa sila ngayon. Dahil sobrang defensive ng kanyang tatay kay Thomas, hindi na niya kayang panindigan ang kanyang ama ngayon. Dapat ay umatras muna siya at humanap ng pagkakataong ayusin ang mga problema niya kay Thomas mamaya. Ilang sandali pa ay kinaway ni Dylan ang kamay niya at sinabi, dismissed. Tumabi ang lahat ng mga security guard. Pagkatapos nito ay sinabi ni Arthur, Mr. Mayo, matagal na kitang hinahanap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita tayo dito ngayon. Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Pasensya na dahil inukupan ng aming pamilyang Martin ang iyong private room. Kung okay lang sa'yo, sumama ka sa akin at kumain kasama ang aming pamilya. Magiging maayos muli ang relasyon natin at makakalimutan ang mga hindi masayang insidente na nangyari sa nakaraan. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Iyon ang gusto ni Thomas. Tinadya niyang pumunta doon para maghanap ng gulo dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Arthur na suklian ang kanyang kabutihan. Bukod pa dito, magkakaroon din siya ng pagkakataon na makipagkasundo sa kanila. Ang Sterling Technology at ang pamilyang Martin ay kailangang bumuo ng isang alyansa. Kasunod nito ay yumuko si Thomas at sinabi, dahil nag-imbite ka, sasama na lang ako sa'yo. Pagkatapos nito ay sinundan ni Thomas si Arthur sa restaurant.
Hinawakan ni Dylan ang mukha niya habang malamig na nakatitig sa likod ni Thomas. Nagsalita siya gamit ang malalim niyang boses, "Thomas Mayo, huwag mong isipin na dahil lang sa proteksyon ng tatay ko, pwede kang magyabang ngayon. Maghintay ka lang at tingnan kung paano kita tuturuan ng leksyon mamaya." Naglakad rin siya papasok. Pagpasok niya sa restaurant, dinala ni Dylan si Thomas sa gilid ng isang table na nasa gitna ng kwarto. Ang lahat ng nandito ay mga core members ng pamilyang Martin na nakaupo sa mesang ito. Ang mga taong nakaupo sa mesang ito ay mga miyembro ng pamilya o mga main executive ng pamilyang Martin. Ang mga miyembro na medyo malayo ang relasyon sa kanila ay hindi qualified na maupo doon. Tumawa si Arthur habang pinapakilala si Thomas. Siya si Thomas Mayo, ang ating tagapagligtas na nagligtas sa asawa ko at apo kong babae, si Betty Martin, mula sa sunog na nangyari noon. Pwede nyo bang ibigay kay Mr. Mayo ang upuan nyo para makasama siya sa atin na kumain? Hiniling ito ng head ng pamilya, kaya kailangan ng isang tao na magbigay ng kanyang upuan. Sinong makakaalam na? Sarcastic na nagsalita si Dylan sa gilid, "Oo nga, sinong handang ibigay ang kanilang upuan?" Mukhang sumang-ayon siya kay Arthur, pero talagang pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ayaw ni Dylan na may magbigay ng kanilang upuan, at alam ito ng lahat. Naging awkward agad ang atmosphere nang marinig ito. Sa loob ng pamilya, ang mga miyembro ay mas malapit kay Dylan. At saka, si Dylan ang tagapagmana ng family head. Iginagalang at kinatatakutan ng lahat si Dylan, kaya walang lumalabag sa utos ng lalaki sa sandaling iyon. Nanatili ang lahat sa kani-kanilang upuan at hindi sila gumalaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Arthur, ang nag-iisang family head. Nagtaka siya kung bakit walang nakinig sa kanya. Umisi si Dylan sa isang gilid. Hanggat naroon siya, hindi makakaramdam ng saya si Thomas sa pamilyang Martin. Habang nadadala si Dylan sa kalokohan niya, biglang umalangaw-ngaw ang matamis na boses ng isang babae na sinasabing, "Mr. Mayo, bakit hindi ka umupo sa upuan ko?" Galit na galit si Dylan nang marinig ito. Sinong may lakas ng loob na labagin ang kanyang utos na huwag bigyan si Thomas ng upuan? Tinuri niya ang paligid para tingnan kung sinong nagsabi nito. Napuno ng pagkadismaya si Dylan nang makita ang taong ito, dahil ang nagbigay ng upuan kay Thomas ay walang iba kundi ang paboritong kapatid ni Dylan, si Daisy. Kabanata 1347. Napahinto si Dylan. Kahit anong mangyari, hindi niya papahiyain ang kanyang paboritong kapatid. Mula sa pananaw ni Dylan, si Daisy lamang ang nag-iisang tao na hindi mag-aalangan na ibigay ang kanyang upuan sa iba. Si Daisy ang tipo ng tao na kinasusuklaman ng mga lalaki, kaya madalas na lumalayo siya sa mga ito. Ang mga upuan sa magkabilang gilid niya ay inuupuan rin ng mga babae. Hindi comfortable si Daisy na maupo kasama ang mga lalaking miyembro ng pamilya, pero nagkusa siyang ibigay ang kanyang upuan para kay Thomas. Haha! Kung hindi ito narinig ng personal ni Dylan, malamang ay hindi siya maniniwala. Nagulat din si Arthur sa mga kilos niya. Ang kanyang kaibig-ibig na anak na babae ay talagang kakaiba at hindi makatwiran ang kinikilos, pero sa pagkakataon na ito ay kusa siyang nagbigay ng upuan para kay Thomas. Hindi rin siya makapaniwala nang makita ito. Nagkatitigan sina Thomas at Daisy. Namula agad ang mukha ni Daisy, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at nakaramdam ng hiya. Hindi naman bulag ang mga taong nasa loob ng kwarto. Nang makita pa lang nila ang galaw ni Daisy, alam na agad nila kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ang bawat isa ay may komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sinong mag-aakala na mahuhulog ang loob ni Daisy sa chairman ng Sterling Technology? Sa kasamaang palad, hindi natuwa si Dylan nang tumayo si Daisy at ibigay ang kanyang upuan. Bakit uupo si Thomas habang ang kanyang kapatid ay kailangang tumayo? Isang kalokohan ito para kanila. Sa lahat ng miyembro ng pamilyang Martin, pinakamahal ni Dylan si Daisy. Wala siyang problema sa kahit anong gawin ni Daisy. Inispoil ng kuya ang kanyang kapatid na babae, kaya imposible para sa kanya na umupo ng walang ginagawa dahil ang kanyang kapatid na babae ay pinilit na tumayo habang kumakain. Dahil dito ay mapanuyan niyang sinabi, "Medyo maluwang naman dito. Daisy, hindi mo kailangang ibigay ang iyong upuan. Sasabihan ko ang isang tao na ilipat ang isang upuan para magkakalapit tayo." Ngumiti sa kanya si Daisy bago niya sinabi, "Okay, hayaan natin si Mr. Mayo na maupo sa tabi ko." Ano? Malapit nang mawala ng malay si Dylan.
Ano nang nangyayari? Ito ba ang sinasabi nilang love at first sight? Teka, bakit pakiramdam niya ay matagal nang magkakilala ang kapatid niya at si Thomas? Laking gulat din ni Arthur nang makita ito. Noon pa man ay mahiyain si Daisy, pero nakakapagtaka dahil inimbitahan niya ang isang lalaki sa kanyang tabi ngayon. Wow! Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Nakakahanga, sabi ni Arthur. Magdagdag kayo ng upuan sa tabi ni Daisy. Agad namang sinunod ng mga tauhan nila ang utos niya. Lumupat rin ang lahat sa bawat isa para bigyan ng space sina Daisy at Thomas. Mr. Mayo, maupo ka, sabi ni Dylan. Sa pagkakataong ito, medyo nailang si Thomas. Hindi rin niya inaasahan na makikita niya dito si Daisy, kaya hindi siya nakahandang harapin ang biglaang problema na ito. Samantala, maingat siyang itinulak ni Iris mula sa likuran. Commander, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Maupo ka. Pupunta na lang ako sa ibang table at doon kakain. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ako. Pinilit ni Thomas ang kanyang sarili at umupo sa tabi ni Daisy. Naging awkward agad ang atmosphere matapos niyang gawin ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Daisy. Simula noong nakipaghiwalay siya kay Thomas, araw at gabi siyang excited na makita si Thomas. Ngunit, alam din niya na siya ay nasa panig ng kalaban ni Thomas. Dahil dito, naisip niya noong una na imposibleng magkita muli sila. Magkakilala man sila dahil sa kanilang pagkatao at sa mga grupong kinabibilangan nila, pero posible na magkaroon ng laban anumang segundo. Sinong mag-aakala na talagang imbitahan ng kanyang ama si Thomas para kumain ngayon at hindi niya inaasahan na si Thomas ang taong nagligtas sa kanyang ina at pamangkin. Ang ibig sabihin ba nito ay mababawasan ang tensyon sa kanilang relasyon? Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang natutuwa. Kabanata 1348. Umupo ang lahat. Lalong nagalit si Dylan habang pinapanood niya ang itsura ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay pinaghirapan niya ang pagtatanim ng gulay sa loob ng isang taon, ngunit ito ay kinain lamang ng baboy. Dahil dito ay hinampas niya ang mesa at sumigaw, bakit ang tahimik ng birthday party? Agad na tumayo ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing, Mr. Martin, nagayos kami ng magandang palabas, isang dogfight. Sana ay maaliw ka dito. Dogfight. Mukhang entertaining nga. Tumanggo si Dylan sa kanya sinabi, huwag kang tumayo lang dyan. Dalian mo at simulan mo na. May nagdala agad ng 2 aso sa loob ng kwarto. Pagkatapos nito, isang entablado ang itinayo sa gitna ng entrance. Makikita ng lahat ang nangyari sa entablado, lalo na sa mesa ni Thomas. Sa kanila ang may pinakamagandang view. Inilagay ng staff ang 2 mabangis na aso sa stage bago niya isinara ang pinto. Ang dog number 1 ay malaki, malakas, at matipuno. At matagal na itong nakikipaglaban at natalo nito ang hindi mabilang na mga aso. Samantala, ang dog number 2 ay mukhang normal at walang espesyal sa kanyang itsura. Bago opisyal na magsimula ang laban, tumingin si Dylan kay Thomas, ngumiti, at nagtanong, Mr. Mayo, nabalitaan ko na ang iyong strong experience sa pakikipaglaban ay napaka-epektibo. Bakit hindi mo hulaan kung sinong mabangis na aso ang mananalo? Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at tumingin ng sandali bago siya sumagot ng walang pag-aalinlangan. Mananalo ang dog number 2. Ha! Tumawa si Dylan nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na napakawalang isip pala ni Thomas. Mr. Mayo, nagbibiro ka ba? Napangisi si Thomas. Hindi. Napakamot ng ulo si Dylan. Mr. Mayo, alam mo ba na Invincible General si dog number 1? Hindi pa siya natatalo ng kahit sino man. Paano naman siya matatalo ng isang normal na aso? Nagpaliwanag sa kanya si Thomas, si dog number 1 ay sanay na may interaksyon sa mga tao, kaya sa mga tao siya umaasa sa kanyang pagkain at inumin. Ang aso na ito ay pampered na kaya hindi siya kasing bagsik ng kanyang itsura. Kung titingnan ng balahibo at kilos ng dog number 2, mukhang nagdusay ito sa loob ng mahabang panahon at nakipaglaban sa ibang aso para sa kanyang pagkain. Ang mga mata nito ay walang awa, malupit, at competitive. Kung ikukumpara mo, matatalo ang asong mayabang. Dahil dito ay sigurado ako na mananalo ang dog number 2. Pumalakpak si Dylan. Mr. Mayo, maganda ang iyong analysis. Pero nagtataka ako kung ito ay mga salitang walang laman lang. Bakit hindi tayo magpustahan? Tanong ni Thomas, anong ipupusta natin? Maganda at mataas ang sikat ng araw. Huwag tayong tumaya ng walang kwentang bagay.
Bakit hindi natin ipusta ang isang nakakatuwang bagay? Ano ang ibig mong sabihin na nakakatuwang bagay? Simple lang. Mr. Mayo, pupuste ka sa dog number 2 at ako naman sa number 1. Kapag nanalo ako, ibig sabihin ay walang laman ang mga salita mo. Kapag nangyari iyon, Mr. Mayo, kailangan mong umakyat sa stage at patayin ang dog number 1 para maibalik ang iyong reputasyon. Ano sa tingin mo? Nagbago ang itsura ng lahat ng marinig iyon. Nakakatawa itong isipin. Ang mga mabangis na aso ay walang awa. Kung si Thomas ay umakyat at nakipag-away sa mga aso, ano na lang ang mangyayari kung siya ay nakagat? At saka, kahit na hindi siya nakagat, hindi ba pinapakita nito na si Thomas ay isang aso kapag siya ay hiniling na makipag-away sa mga aso? Paano nangyari iyon? Sa sandaling sinabi ni Dylan ang mga bagay na iyon, si Daisy ang unang sumimangot at nakipaglaban. Dylan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Napangiti si Dylan at hinamon si Thomas. Detalyadong sinuri ni Mr. Mayo ang lahat ng ito, kaya sa tingin ko ay hindi siya matatalo. Matalo man siya, matatakot ba siya sa isang asong may battle experience? Mas masahol pa ba sa aso si Mr. Mayo? Nakakainis ang kanyang mga salita. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Thomas. Gagawin mo rin ba ito kung natalo ka? Mahina akong tanong ni Thomas. Siyempre naman. Sige, tumango si Thomas. Pupuste tayo dyan. Kabanata 1349. Ipupuste ba talaga nila ito? Medyo nagulat ang lahat. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang dog number 1 ay may mas mataas na posibilidad na manalo, na nangangahulugan na si Dylan ay may mas mataas na chance ang manalo. Baka nahiya lang si Thomas kaya ang pinili niya ay ang pangalawang aso. Hindi maganda para kay Thomas na puwersahang gumawa ng isang bagay na humihigit sa kanyang kakayahan para lang maging kahanga-hanga. Medyo awkward din ang pakiramdam ni Arthur dahil dito. Kung tatanggihan ni Thomas ang kanilang postahan, makakatulong pa rin siya para maayos ang sitwasyon. Gayunpaman, tinanggap ito ni Thomas, kaya magiging mahirap para sa kanya na tulungan ang lalaki. Gayunpaman, pwede siyang kumilos ayon sa sitwasyon. Kung natalo si Thomas mamaya, magsasalita siya para kay Thomas at aayusin ang sitwasyon. Bakit niya naman hahayaan si Thomas na makipaglaban sa aso? Naisip ng lahat na imposibleng mananalo si Thomas. Hindi yun kakaiba. Ang laban ay parang nakikipaglaban ng isang tao na 2 meters tall sa isang kalaban na may taas na 1.5 meters. Kakaiba kung maiisip nila na mananalo ang taong may taas na 1.5 meters. Tumayo si Dylan, kumaway, at sinabing, magsimula tayo. Excited na akong mapanood ang dogfight. Agad namang pinakawalan ng staff ang dalawang aso. Nang maging maluwag ang lubad, agad na sumugod ang malakas at mabangis na dog number 1 kay dog number 2, ngunit si dog number 2 ay umikot lamang sa buong stage. Patuloy na tumatakbo at nangangagat ang dog number 1 habang ang dog number 2 ay hindi lumalaban. Hindi nag-aaway ang mga aso. Parang hinahabol lamang ng pusa ang isang daga. Ngumiti si Dylan nang makita ito at sinabing, Mr. Mayo, mukhang mali ang hula mo. Ang dog number 2 ay hindi matigas ang ulo at makapangyarihan gaya ng sinabi mo. Mukha itong mahina at walang kakayahan na makipaglaban. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, papatayin siya ni dog number 1 sa lalong madaling panahon. Hindi natin kailangang magmadali. Kailangan nating maging patient, walang pakialam na sinabi Thomas. Talagang matyaga kang nanunood. Haha. Mr. Mayo, napapansin kong matigas ang ulo mo at ayaw mong umamin sa iyong pagkatalo. Dahan-dahang lumipas ang oras. Nagpatuloy ang paghabulan sa pagitan ng dalawa, ngunit sa bawat pagkakataon ay hindi ito nagdudulot ng injury sa dog number 2. Tumakbo ang dog number 2 sa stage na kasing bilis ng kidlat. Sa tuwing naabutan ng dog number 1 ang number 2, nakakatakas ito ng walang anumang pinsala. Ang sitwasyon ay tumagal ng 5 minuto at unti-unting hindi na masuportahan ng dog number 1 ang kanyang sarili. Bumagal ang kanyang takbo at nagsimulang bumilis ang paghinga nito. Samantala, masigla pa rin si dog number 2. Ang sitwasyon ay ganap na nagbago pagkatapos ng 2 minuto. Ang dog number 1 ay hindi na makatakbo o makatayo pa pagkatapos tumakbo ng maraming beses. Sa sandaling iyon, tumigil sa pagtakbo si dog number 2. Tumalikod ito at tinitigan ang dog number 1. Pula at walang awa ang mga mata nito, habang ang titig nito ay nakakatakot para sa lahat ng mga manunood na hindi nila maiwasang kilabutan. Phew!
Ang dog number 2 ay agad na sumugod na parang isang hangin. Hindi agad nakagalaw ang dog number 1, kaya biglang binuka ng pangalawang aso ang kanyang bibig at kinagat ang leeg ng naunang aso. Sa sandaling iyon, nagbago ang itsura ng lahat. Hindi makapaniwala si Dylan sa nakita niya. Paano matatalo ng pangalawang aso ang malakas at matipunong dog number 1? Ihagis mo ito. Tumayo si Dylan at sumigaw. Tinubukan ng dog number 1 ang lahat ng kanyang makakaya na ihagis ang dog number 2, at ginamit nito ang kanyang malakas na katawan para ihampas ang dog number 2 sa pader at ihagis ito sa lupa. Gayunpaman, patuloy lamang na kinagat ng dog number 2 ang leeg ni number 1 ng buong lakas, at tumanggi na bumitaw. Gumawa ito ng napakalalim na kagat, kaya dumyugo ng husto ang dog number 1. Dahan-dahan na hindi na makalaban ang dog number 1. Ilang beses itong sumigaw bago ito tuluyang humiga sa lupa. Kahit sa puntong iyon, hindi pa rin binitawan ng dog number 2 ang number 1. Patuloy ang agos ng dugo ng dog number 1. Natapos ang laban at hindi na makabangon ang number 1 dahil pinatay na ito ng dog number 2. Kahit pa malakas, makapangyarihan at mabangis ang number 1, natalo pa rin ito. Namutla si Dylan nang makita niyang hindi na gumagalaw ang dog number 1. Pakiramdam niya ay nakahiga siya sa stage. Naramdaman niya na ito ay awkward at mahirap tanggapin. Imposible ito. Nangangahulugan ba iyon na imposible para sa kanya na mahulaan ng tumpak ang mga bagay? Ang katotohanan ay mas malakas pa kaysa sa mga salita. Nanalo ang dog number 2. Nanalo si Mr. Mayo. Si Daisy ang unang pumalakpak para batiin si Thomas at inirapan niya si Dylan. Dylan, natalo ka. Alam mo na ba ngayon na tumpak ang judgment ni Mr. Mayo? Nadurog ang puso ni Dylan. Okay lang sa kanya ang kanyang pagkatalo, pero bakit ngayon ay tinutulungan ng kanyang kapatid na babae, 20 years niyang ini-spoil? Grabe ang naramdaman niya. Para sa kanya, mas importante ang pagmamahal ng pamilya. Nagpalakpakan ng lahat para batiin si Thomas at ngumiti rin si Arthur habang sinabing, amazing. Talagang kumbinsido ako. Mr. Mayo, meron kang mahusay na judgment. Alam mo agad na si dog number 2 ang mananalo sa isang tingin lang. Ang husay mo talaga. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Masyado mo akong pinupuri, Mr. Martin. Hindi na nila naisip pa ang kaninang postahan habang pinupuri nila si Thomas at nanatiling low profile si Dylan. Walang mangangahas na pilitin si Dylan na makipaglaban sa aso. Sa kasamaang palad, may isang exception. Ilang sandali pa ay casual na nagsalita si Aris, natalo na si dog number 1. Hindi ba ibig sabihin nito ay natalo si Mr. Martin sa postahan? Ang kanyang mga salita ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Dylan. Ano ba't pinaalaala? Noong una ay gusto ni Dylan na samantalahin ang sitwasyon at kalimutan ito, pero binanggit pa rin ito ni Aris. Lahat ng mga manunood ay nabalisa nang makita ito. Naalala nilang lahat ang postahan, ngunit maliban kay Aris, ni isa sa kanila ay walang lakas ng loob na banggitin ito. Kung tutuusin, ang natalo ay tagapagmana ng pamilyang Martin at ang vice chairman ng Martin Family Groups. Kung nakipaglaban siya sa aso, paano mapapanatili ng pamilyang Martin ang kanilang dignidad? Kabanata 1350. Gayunpaman, kung natalo si Dylan sa postahan at hindi niya ginawa ang napagkasunduan nila, siya ay maituturing na walang galang na tao. Masisira rin ang reputasyon ng pamilyang Martin dahil sa kanyang ugali na hindi pag-amin ng kanyang pagkatalo. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Medyo matagal na nag-iisip si Dylan hanggang sa huli ay tumayo siya at sinipa ang upuan. Tutuperin ko ang aking pangako bilang isang lalaki. Aaminin ko na natalo ako. Pupunta ako sa stage at papatayin ang nanalong aso para tuparin ang aking pangako. Kabado ang lahat ng marinig ito. Isang biro na hilingin ng tagapagmana ng pamilyang Martin na labanan ng isang aso, hindi ba? Paano mapapanatili ng pamilyang Martin ang kanilang dignidad kung ito ay lumabas sa balita? Dylan, ayaw din ni Arthur na makipag-away ang kanyang anak sa isang aso, pero nararapat lang ito na gawin ni Dylan dahil siya mismo ang nagsuggest nito. Nanood ang lahat na umakyat si Dylan sa stage. Tiningnan niya ang staff pagdating niya sa entrance ng stage. Alam na ng staff ang gagawin pagkatapos nilang makita ang hitsura niya. Mga subordinate sila Dylan at naiintindihan nila ang iniisip ni Dylan. Kaya natural lamang na malaman nila ang dapat na gawin sa kanilang boss.
Bahagyang tumango ang staff bago nila binuksan ang pinto. Kailangan nilang itali ang dog number 2 bago nila binuksan ang pinto at papasukin si Dylan. Gayunpaman, hindi itinali ng mga tauhan ang aso. Diretso nilang binuksan ang pinto kaya nakita ng lahat na may masamang mangyayari. Nang makita ng dog number 2 na nakabukas ang pinto, agad itong lumabas at tumalon sa stage. Sila ang mga tauhan na nagtatrabaho sa pamilyang Martin sa loob ng maraming taon. Imposibleng magkamali sila. Isa lang ang dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Ayaw nilang mapahiya si Dylan. Dahil ang asong number 2 ay nakatakas, bakit nila ito hahayaang tumakbo sa paligid? Paano kung may nasaktan ito? Sa palusot na iyon, pwedeng humakbang ang ilang mga tauhan, tamaan ng aso, at samantalahin ang pagkakataon na patayin ang dog number 2. Hindi ba doon magtatapos ang problema nila? Dahil dito, hindi na kailangang labanan ni Dylan ang aso at mawawala na ang kanilang mga problema. Ito ay isang napakagandang ideya. Gayunpaman, hindi parating nasusunod ang mga plano. Bago pa mapalibutan at mapatay ng mga tauhan ng aso, agad itong tumalon sa isang mesa, at ang mesa na iyon ay ang mesa ni Thomas. Hindi ito kakaiba. Kay Thomas ang pinakamagandang view dahil sila ang pinakamalapit. Normal lang na tumalon kaagad sa kanilang mesa ang dog number 2 matapos itong makatakas. Gayunpaman, nagulat ang lahat sa mesa. Hindi lang ang lahat ng nasa mesa ang nagulat, si Dylan at ang mga staff na iyon ay natakot din hanggang sa namutla sila. Ang lahat ng mga main members ng pamilyang Martin ay nakaupo sa mesang iyon. Kung may nasugatan, magdudulot ito ng malaking pinsala sa pamilyang Martin. Pilasin mo at patayin mo ang aso. Alam ng mga tauhan na malala na ang kanilang sitwasyon kahit pa hindi sila nakatanggap ng utos kay Dylan. Ang ilan sa kanila ay pumunta pa sa harap. Ngunit, huli na ang lahat. Tumahol ang mabangis na aso. Ngayon lang naranasan ni Daisy ang ganitong klase ng sitwasyon. Sa sobrang takot niya ay natarante siya at naramdaman ang malamig na panginginig na dumaloy sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw sa tuktok ng kanyang lalamunan. Naakit ng kanyang mga sigaw ang atensyon ng dog number 2. Pagkatapos nito ay agad siyang sumugod sa kanya. Ibinuka nito ang kanyang malaking bibig at sinubukang kagatin ang leeg ni Daisy. Katulad ito ng pagkatalo ng dog number 1. Namatay pa rin ito kahit na malakas ang pangangatawan ng aso, kaya ano ang mangyayari kay Daisy na isang mahinang dalaga? Halos lumabas ang puso ng mga manunood sa kanilang mga bibig. Lalong naramdaman ni Dylan na gumuho ang mundo niya. Si Daisy ang paborito niyang kapatid. Mamatay man siya, ayaw niyang mangyari iyon sa kapatid niya. Ang pinakamalaking kahinaan ng lalaking ito ay ang kanyang kapatid na babae, si Daisy, na mahalaga para sa kanya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung namatay ang kapatid niya dahil sa kanyang pukona. Hindi siya nang ahas na isipin ang kahihinatnan. Baka umabot sa punto na mamatay si Dylan dahil sa trauma ng pagkawala ng kanyang kapatid. Daisy, huwag. Walang pagpipilian si Dylan. Ang malaking bibig ng mabangis na aso ay malapit na sa leeg ni Daisy, at ang mga tauhan ay masyadong malayo sa kanya na hindi nila ito maabot sa tamang oras. Papatayin si Daisy ng mabangis na aso dahil sa pagiging makasarili ni Dylan. Sa isang kisap mata, isang malaki, malakas, at matipunong kamay ang humawak sa leeg ng aso, at agad na inipit ng kamay ang aso sa taas ng lamesa. Tinubukan ng aso ang lahat para labanan ang taong ito. Gusto nitong tumalikod para kumagat at punitin ang kamay. Napakalakas ng aso. Gayunpaman, kahit pa napakalakas nito, hindi ito makaalis sa pagkakahawak ng malaking kamay. Siya ay parang isang prey na hindi makatakas sa pagkakahawak ng kanyang predator. Tuluyan na itong sumuko. Walang kwenta kahit pa tumahol at nagpumiglas ito. Mahigpit na hinawakan ng malaking kamay ang leeg ng aso at idiniin ito sa hapagkainan gamit ang buong lakas. Mahigpit ang pagkakahawak. Kumalma ang lahat ng bumagsak ang aso. Hindi man lang makatayo si Dylan. Natamba siya at napaupo sa hagdan sa may stage, hingal na hingal siya sa kaninang pangyayari. Muntik na niyang patayin ang kanyang kapatid at takot na takot siya habang iniisip ito. Nang kumalma si Dylan, sa wakas ay naalala niya na tingnan kung sino ang nagligtas sa kanyang kapatid. Nang lumingon siya ay may nakita siyang pamilyar na tao. Ang lalaking pinakakinaiinisan niya ang nagligtas ng kanyang kapatid.